Good day and good life to everyone. Ako po si Sheng Kai, ang inyong legit na feng shui consultant dito sa YouTube channel. At meron na namang ibabahagi sa inyo ngayon ng mga feng shui tips at mga words of wisdoms natin. So, I won't call myself master, no? Just call me feng shui consultant, no? Kahit na legit tayo. Ayoko yung mga words na mga master. So, ngayong araw na ito, maganda rin yung ating mga isi-share sa inyo ngayon para sa mga pang-alis ng malas natin dahil patapos na yung taon. Ngayon, dahil hindi ako nag-video agad, kasi alam ko, busy kayo at wala kayong panahong manood dahil sa pagbabasa ng mga books na natanggap na ninyo, para sa Year of the Horse natin, So, for 2026, alam ko na natanggap nyo na, karamihan sa inyo nakatanggap na, So, alam ko na mga busy kayo at saka syempre, alam nyo, ang number one doon is dapat mag-focus muna tayo sa celebration ng Christmas. Dahil yung Christmas, syempre, talagang main natin yun sa ating very solid. Dahil yan kasi yung representation ng young energy sa yung pagtatapos ng taon, sa Christmas na yan, dahil birth of our Lord Jesus Christ yan. So, dapat nakapokus muna tayo lahat dyan. Kaya, yung New Year naman, after naman ng Christmas, mas-celebrate naman natin yan. Mag-focus na tayo doon. Ngayon, syempre, kailangan nyo muna mag-focus sa Christmas. At wag po tayong masyadong padalos-dalos dun sa mga, alam nyo po yung mga dahil sa selebrasyon, hindi po natin kailangang mangutang. Hindi po kailangan ng ganon. Alam nyo, simpleng selebrasyon, ang spirit po ng Christmas ay ang love for the family. Hindi po yung mga dahil magpapaparty kayo or okay, yung umatan kayo ng Christmas party ng mga offices nyo, pero hindi yung mga kailangan nyo pang mangutang. Hindi na pa uso ngayon yung pabida. So, pasensya na, nagsimula tayo ng ganitong sermon. Ina-advisean ko lang kayo, kasi mahirap, mag-uumpisa ang taon, and then alam natin na napakaraming gastos. And kailangan maging sensible naman tayo sa paggastos. Kung meron, go kayo, Kung anak kayo ng contractor, okay lang yan. Mag-celebrate kayo ng Pasko pero yung mga normal daw ngayon, kailangan mag-celebrate ng 500 pesos. Narinig nyo yun. So, kailangan tipid-tipid rin. Ngayon, although sineselebrate natin, konting trivia lang naman, although sineselebrate natin ng December 25, yung Christmas natin, ay according to Luke, According to Saint Luke, sa Bible yon. It could be sometime in October. Pero dahil yan ang declare ng Catholic or ng Christian religions natin. So, we honor that December 25. But actually, talagang nakasulat yan na mismong si Saint Luke sa isang disciple ni Jesus ay it could be around October daw talaga ang birth of our Lord Jesus. Kasi daw, during the December or November, parang crucial na bumiyahe dahil napakapangit ng climate daw. During that time, yung season daw, grabe kasi yung weather nila pag ganun daw ang buwan. Doon sa, masyadong malayo yung biyahe ng, 'di ba, si Joseph naglalakad lang, si Mary ay nakasakay. So, parang hindi kaya yung ganong weather. So, yun lang ang ating konting trivia. Pero, there's nothing impossible to God, alam nyo naman. Dahil kapag ginusto ni God, kahit imposible, sa ating mga tao, imposible, pero sa mga higher beings, nothing is impossible, So, share lang tayo ng spirits of Christmas ngayon. Ngayon, ito yung mga malas na bagay na kailangang alisin sa loob ng bahay natin. Kasi isa ito sa mga nagdadala ng malas, ng stagnant na buhay. Yung alam nyo yung kahit na umaga at gabi kayo magtrabaho, parang hindi nababago yung buhay ninyo.
It is because may mga bagay sa loob ng inyong bahay na naghahadlang tungkol dito sa inyong pag-asenso, no? So, alam nyo, sa book natin ngayong 2026, this is a tiger, but we are in the year of the horse, I'm just showing you, si tiger kasi very lovable daw, this 2026, kasama ni ox, no? Sana all. Ngayon, itong mga gamit natin sa bahay, no? Dito sa libro kasi, sinulat ko yung mga magagandang rituals na pwede nyong gawin talaga ng regular, every year, na makakapagdala ng asenso sa buhay ninyo, makakapagpaangat, no? Ngayon, so hindi ko yun itatakel sa videos natin dahil nasa libro natin yon. Ngayon, ang iaano ko naman sa inyo, yung mga bagay na nagdadala sa atin ng ng mga malas sa loob ng bahay. Alam nyo, everyone wants to hear the upcoming good luck. Lahat talaga makikita mo. Kaya ang dami-daming mga views ng mga tao pag sinabi mo na maswerte yung ganitong animal sign, mga ganito, no? Alam nyo, opposite ako pagdating sa ganyan. You can call me negative on this one, Kasi ako naman, every year na papasok, I am very curious kung ano yung pangit. Hindi yung maganda. Kasi I want to be surprised by maganda, no? Ang sa akin is talagang, kasi kung gusto mo makakuha ng maraming views, talagang sabi mo yung mga lucky si ganito, lucky ang ganito, ganyan, So, I'm at the opposite of that. Ang gusto ko kasi is yung maprotektahan. Mas curious ako kung ano yung hindi maganda sa akin next year. So, kasi kapag yung mas inuuna mo yung hindi maganda sa'yo next year. So, parang kahit pa paano, well aware ka, so well prepared ka rin. So, yung medyo aayusin mo na yung mga conflict as early as possible, Kasi, yun ang mindset ko talaga. So, kasi yung mas madali kasing, because good luck is much easier to enhance. Mas madaling i-enhance kasi ang good luck kesa masuppress mo ang bad luck. So, not all, even though sasabihin nila yung pinakamayaman, yung magiging mayaman ngayong taon, nothing is like that. That is too good to be true, Yung ganon, sa atin, when you say na maganda ang taon mo, is there are many chances and opportunities na maging ganyan, na posible kang yumaman. But then, hindi tayo Diyos para magsabi ng ang mga yayaman ngayong taon na ganito. So, wala pong mga ganon. Minsan, isip-isip din tayo, no? Pero I know naman, na talagang itong mga bumibili sa atin ng book yearly, natanggap na nila. And, alam nyo, talaga nahirapan akong gumawa agad ng videos kasi kawawa din yung mga nasa malayo, UAE, Europe, yung mga ganon natin, US. Siyempre, tatakbo pa sila ng ilang linggo, kaya kailangan mabilisan talaga. So, medyo hindi agad ako nakapag-video kasi inuna ko yung mga nagbayad agad na wala pa ako dito sa Japan. So, inuna ko na sila ng padala. So, ngayon, yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, mas madali kasing ma-enhance ang good luck kesa masuppress mo ang bad luck. So, lagi kong inaalam muna is yung mga bad lucks, hindi yung good lucks. Kasi, yun nga sabi ko sa inyo, gusto ko talaga yung nasusurprise ako. Kasi yung sa good luck, hindi ko siya iniisip. So, para pag dumating siya, surprise, yung mga ganun ang dating. Pero pag yung mga pangit, yung syempre, talagang earlier, you can prepare. So, kahit pa paano, pag tama niyan, medyo kalahati na lang siya, yung mga ganun nasusupras mo na, nasasabdo mo na siya kahit pa paano. So, yung ating isipin na laging, ay, maswerte ako ngayong taon yung ganun. No, yun po yung kabaliktaran ko sa mga ganon, Kasi ako mas curious ako kung ano yung dapat kong pag-ingatan. So, yun nga, Alam mo, marami kasi, many just doesn't do the right feng shui to enhance their luck. Pero yan po talaga napakadali po talaga, Kaya lang kasi, marami sa atin talaga hindi nakakaintindi ng tamang pag-e-enhance ng kanilang luck. Kaya,
nahihirapan yung iba. Tapos kasi, syempre, kung masyado kang maraming pinapanood, lahat parang gusto mong i-apply. So, sabi ko nga sa inyo, rumble na. Rumble na talaga yung ano nyo. Just focus kung ano yung enhance sa inyo. And you're free naman, ano? Everyone in YouTube is free to watch. So, okay lang yan. Manood kayo. And then, syempre, analyze nyo rin kung ano yung mga mas dapat paniwalaan at hindi, kasi hindi naman, ang mundo natin ay hindi puro pera. Ako, alam niyo, nagpungsoy ako para sa happiness sa loob ng bahay. Hindi po ako nagpungsoy para yumaman. Kasi, yung bago pa man ako nagpungsoy, meron na akong mga achievements, kumbaga, meron na akong mga pag-aari. Pero I wasn't happy during that time, no? So, napakagulo ng aking buhay during that time. But, I found the answer naman sa sa feng shui, sa right feng shui natin, ano. Ang mga tao lang kasi talaga is too scared, no? Masyado silang takot na mag-take risk para ma-enhance talaga yung buhay nila. And too stingy to invest. Nagkukuripot sila para mag-invest. Kasi alam nyo, ako during that time na talagang nakwento ko na sa inyo noon sa mga dati, no, na mga loyal natin dyan, na nung nag-start ako ng feng shui ko, is talagang kung may magsasabi sa akin sa feng shui na tumawid ako sa alambre, tatawid ako sa alambre. Talagang yung ganun yung ko, no? Kasi hindi mo talaga makukuha ang goal mo sa buhay kung hindi ka magte-take risk. Kaya yung ganun, yung, alam nyo, kahit na magtago kayo I'm not demoralizing you, no? Yung ganitong natin, kahit na itago natin ang pera natin sa bangko, it will not grow. Kasi alam nyo, ang pera sa bangko, lalo na ngayon, mas nababawasan ang pera nyo sa bangko kesa nadadagdagan. Alam nyo, mas marami talaga yung tax. So, kung hindi lang sana kayo natatakot na mag-invest at talagang mag-take risk para yung sa full application ninyo sa feng shui sa inyong buhay, ay mas okay talaga, no? So, magkaroon man kayo ng problema, so little, at saka mas madali nyong na-overcome, mapapansin nyo po talaga yan. Talagang yan ang mga So, ano pa bang natin? Ay, kasi dito sa so thankful tayo kay YouTube kasi marami tayong natututunan sa feng shui dahil kay YouTube. Pero, ayun nga, napakahirap din kasi sa mga ordinaryong talaga, kagaya ko ng mga hindi high-tech, kasi alam niyo nadadala tayo minsan dun sa title at saka dun sa picture, no? So, kapag gano'n, nood agad kasi ganito, tapos yung ngayon, AI na lang halos nagsasalita, hindi sila nagpapakita ng face nila, no? So, walang risk sa kanila yon kay ano man yung dahil AI naman yung nagsasalita, no? So, yun nga sa atin, hindi tayo AI. Alien tayo, hindi tayo AI. So, yun nga, no? Hindi talaga tayo makakapag-achieve ng prosperity by working hard alone. Kasi kailangan natin talaga ng luck, no? Hindi lang sa pagtatrabaho ng umaga't gabi. So, sabi nga na ni Einstein, in every action, there is a reaction. So, hindi tayo pwedeng mag-expect ng reaction kung wala tayong action. So, sa buhay natin, kailangan talagang magsikap. So, sa maraming kayo naman, no, yung mga naririnig ninyo, no, so, yung mga napapanood nyo, dahil napakarami talaga ninyong mapapanood. Wag naman sa akin nyo itanong, no, yung mga, dahil yung mga Ka-Shenjing Kai ay talagang tinatanong nila sa akin, yung mga galing sa akin, na salita, no. So, ayokong sumagot ng mga bagay na hindi naman ako ang nagsabi. So, ito ngayon, mga bagay na nagdadala ng malas sa bahay natin. Yung mga basag na mga bagay, may mga crack, may mga kung ano-anong mga magiging prosperous kapag ka nag-grab ng opportunities is the rabbit, talagang one of the animal signs na pwedeng mag-prosper ngayong 2026. And then, yun nga yung nalaglag si rabbit. Kung masisipag kasi talaga ang mga rabbit, ano to sila
hard worker talaga ang mga addict ito sa trabaho, ang mga rabbit. Usually, no, sila talaga yung mga pinaka-addict magtrabaho. Kaya, makikita mo sa kanila, ayaw kasi nila talaga yung sobrang naghihirap sila. So, eto nga, yung mga basag na bagay sa loob ng bahay nyo, plato man yan, baso man yan, vase man yan, kahit ano man yan, na may mga tipak. Alam nyo yung mga, may mga tipak, may mga basag, may mga crack. Yun, automatic yun. Huwag nyo nang ikatwiran sa akin, paano kung hindi kayang bumili ng bago? Kasi, kaya nga, nandyan ka sa buhay na yan, because of that crack, no? Yun lang ang sasabihin ko sa inyo, ang mga dapat ninyong i-dispose na mga bagay na nagdadala ng nagpipigil ng inyong pag-asenso. Mga bagay na hindi na ginagamit, no? Yung mga naka-display na lang na nagpapasakip sa bahay nyo na punong-puno na ng alikabok pero hindi naman siya kailangan sa loob ng bahay pero nandun pa rin siya sa loob ng bahay. Yung mga ganito dapat talaga i-dispose na natin, hindi na natin sila kailangan sa bahay. So, kailangan natin ng mas maluwag na place para mas mapasukan tayo ng mga magagandang swerte. Tapos, yung mga plants na may mga sakit or patay na, yung mga halaman nyo naka-display pa o kaya may mga sakit, may mga dilaw-dilaw na or may mga naglalagas na ng mga yung mga ganon, be sure na tanggalin nyo na agad yan sa lalagyan niya at itapon na, Itapon na natin yan. Tapos, yung isa pa natin ay yung mga old cards and notes, Yung mga uso kasi nung araw, yung mga cards, na pinapadala ng tao. Kasi, ngayon, ano na tayo ano bang tawag mo dyan? Ano na tayo, social media na tayo, doon na nagbabatian ng Merry Christmas, yung mga ganun, pwede mong i-delete. Pero yung mga bagay na nung unang panahon pa, although kasi very tayo yung masyado tayo yung nag-treasure ng memories. Pero, let's not forget kasi yung mga yon kunyari wala na, magpili na lang kayo ng kahit isang piraso na yung talagang may memory sa inyo, but not all of it na ikikip mo siya forever. Usually kasi sa mga bahay na malalaki, tinatago na lang yan sa basement, or tinidispose na talaga yan. Pero kung wag nyo na lang itago yung mga ganyang bagay dahil nga hindi nga siya maganda, So, broken shoes, yung mga broken shoes natin, check natin yung ating mga lalagyan ng sapatos. Meron ba tayong mga sapatos na sira na? Please throw it away. Yung mga hindi na, kasi hindi ko rin ina-advise sa inyo na tahiin or idikit or kasi alam nyo, ibig sabihin, gumib up na sa buhay yung mga yan, kaya sira na sila. So, meron tayong mga favorites na sasabihin. Ay nako, alam nyo, meron po talaga akong favorite na shoes na nung inaasikaso ko yung tungkol sa pamangkin ko, araw-araw po ako naglalakad, Araw-araw talaga, napakalayo po ng nilalakad ko. Wala pong sakit yung talampakan ng shoes ko na yon. And then, nung matapos po yung sa pamangkin ko, yung nangyaring hindi maganda sa kanya, nasira po yung shoes. Pero alam nyo, how I wish na maisuot uli si shoes. Gusto ko siyang yung ipa-fix, Pero naisip ko po na bumigay na ang shoes na yon. Sa bigat ng pinasan ko, bumigay na yung sapatos. So, it is good na sa sapatos na pumunta yung bigat ng buhay ninyo. Huwag nyo nang i-keep yung mga yan. So, kung yung mga lalagyan po natin ng mga sapatos, calling my ate, pakitanggal mo na yung mga hindi na ginagamit na shoes dyan sa shoes box natin. So, ayan po, tapos yung mga, kung meron kayong mga, yung nagpapaalala sa inyo ng malungkot na mga nakaraan, yan, dapat po wala na yan sa bahay ninyo. Tanggalin nyo na yung mga nagpapaalala sa inyo ng malungkot na buhay. So, bata? And ang ating ang ating kulit bulilit. So, yun nga, mabalik tayo doon. So, yung mga nagpapaalala sa atin ng mga gamit ng kalungkutan, dapat dispose na natin to move on
to move on into a happier year, no, na paparating sa inyong buhay. Ngayon, kung may mga bata naman, yung mga laruan, check nyo po kasi may mga laruan, no, na hindi na ginagamit ng mga bata or sira na, ipamigay nyo na po ito sa mga, may mga bata na mga nakikita natin sa kalsada. Kung hindi naman po na ninyo kailangan yung mga toys na yan, wag nyo nang ikip, ipamigay nyo na po yan. So, kasi alam nyo usually mga bata, ugali nila yung sirain yung mga yung mga laruan nila. So, yung mga sirana na yan, dapat nakadispose na po bago mag-New Year, no? So, ito pa ang pinaka no, yung mga damit na hindi mo na ginagamit. Yan po talaga yung no, kasi kailangan nyo talagang magbawas. Kailangan nyo linisin yung aparador nyo. If within 2 years, hindi nyo ginamit ang damit, it means hindi nyo na siya kailangan. Kailangan nyo na siyang ipamigay para mas may indulgence kayo kay God, tapos sa mga tao na mga nangangailangan talaga na magsusuot nun. So, yun isa pang natin. Tapos, ito pa yung pagka yung wag naman ito. Kung ngayon, kung hindi nyo na ginagamit yung mga asawa nyo at ayaw nyo na rin, luma na yung mga asawa nyo, wag nyo pong itapon. Kasi, kawawa naman po, pinakinabangan nyo siya kasi, tao naman yan. Joke lang po natin yan, Kasi yung mga, maliban sa mga asawang ayaw nyo na, kasi, wag nyo na munang, wag nyo na munang itapon, yung mga yan. Tapos yun, alam nyo kasi pag ginawa nyo yung mga bagay na to, ang mararamdaman ninyo, gumaganda ang pakiramdam nyo. Gumaganda ang pakiramdam nyo at saka yung health nyo. Talagang medyo nakakaramdam kayo ng pagbuti, paggaling ng inyong pagganda ng inyong mga health. Tapos, gumaganda rin ang mga relasyon sa bahay kapag walang masyadong mga tambak. Naku, sasabihin ko sa inyo, alam nyo ang nagagawa ng mga tambak sa bahay. Matindi po talaga yan. Talagang ang bahay pag puro tambak, wala na. Wala na pa kayong aasahan talaga dyan. Ngayon yung gumaganda ang mga relasyon ng mga tao sa loob ng bahay, nagkakaroon kayo ng ideas kung paano aasenso. Parang nakiklear yung inyong pag-iisip, nagkakaroon kayo ng mga new ideas, na dadagdag yan sa inyo kasi nababawasan ang clutter ng loob ng bahay ninyo. Tapos nagkakaroon kayo ng yung ang inyong mga reason, ang inyong pakikipag-usap, ang inyong mga conversation, nagkakaroon ng mga sense. Hindi yung mga parang wala na sa katwiran, nangangatwiran pa, yung mga ganon. Hindi po ganon. Talagang mararamdaman nyo po talaga na parang nagki-clear talaga yung mind nyo at saka yung mga reasoning power ninyo. Nagiging maganda talaga na may makatwiran talaga. Sa pagaganda ang mood mo. At pag maganda ang mood mo, syempre, beautiful ka rin. Yun talaga yung doon. So, yun yung mga bagay na ito na nagdadala ng malas dahil ang mga magdadala naman sa inyo ng swerte ay nasa loob po ng book natin. So, yan ang book set natin. Meron ka ng, kompleto ka na para, para sa pagpasok ng taon, nabasa mo na lahat, na i-apply mo na. Ay, alam nyo, napakaliit po nito dahil sinisiksik ko. Siksik-liglig po ang laman nito para sa buong taon nyo. Pag-uumpisa ng taon hanggang matapos ang taon, araw-araw na buhay, ang isang taon na buhay, ang buwan-buwan nyo na buhay. Talagang nakasalalay dito, sa tunay na pungsoy. Kaya naman, mga ka-Shenjing Kai, alam ko na hindi na kayo manunood ng videos dahil magbabasa na lang kayo nitong kaya ginawa ko, iniba ko yung topic nito, kala nyo yung ating video, So, yung video natin, iba doon sa laman ng mga pungsoy natin sa loob, So, ngayon, mga ka-Shenjing Kai, maraming salamat. At sa mga bago natin, sa mga bago natin, maraming salamat. Maraming salamat sa pagtitiwala. At sa mga bumili, sa mga nagbayad na kahit wala pa talaga. Grabe talaga, alam mo, matutuwa ka sa nila. April pa lang may nagbabayad na, July. Yung mga ganun talaga, advance sila na na yung para hindi rin mabigat dahil alam nyo naman Pasko, Alam nyo, ang release natin ng book lagi is November. So,
kasi ang susunod na buwan ay Pasko, kaya medyo talagang mahirap ang, alam nyo na, ang money, ano. So, sa inyong lahat na mga gustong bumili ng book, message nyo lang po ako dito sa ating Jane Nishitani at saka Jane West Valley na account dito sa Facebook. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang buhay. Love you!